po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is May 14, 2026. Tayo ngayon ay papunta yan sa May 20th Avenue, San Roque, Cubao. Sapagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas doon ngayon at magpakailanman. Sapagat ikaw ang buhay. At dadalhin po natin yan sa May Temple Drive o May Ogong Norte, Quezon City. Balik po tayo mamaya kasi pag nakuha na po natin. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kagilagilabot na kapangyarihan upang wakasan, tunawin, tulugin at puksain ang kapangyarihan ng Diablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahonan ngayon. Sapagat ikaw lamang, Jesucristo, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landa at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Jesucristo. Paris ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Jesucristo, kami ay magkakaisa sa isang pananampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Jesucristo mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. ay nako. Maraming salamat sa pangalan ng tunay ng isa, bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng tunay na suboy doon at mundo makasalig dahil, sa pangalan ng kanyang kanang kamay at sisiw ng Haring Agila, ang ating pinakamamahal na si Elder Bear. Ituloy naman ang inakain ng sisiw ng Haring Agila si Brother Noel hanggang bukas. Maraming salamat, magandang gabi, mabuhay tayong lahat, mga pinagbalang lingkod ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ay, iyong yan ngayon ay nagkakagal na lahat ng kaibigan ay kaligtasan. Sapagkat si Kristo ang buhay na walang hangganan. Si Yesu Cristo ang tunay na pag-ibig. Pagkat siya ang dakilang nagagawa. Aray.
Walang tig-piso, ma'am. Kay ano, magkano po kailangan? Ito po. Ay. Bali, kulang kayo ng ano. Magkano? Kano ba ito? Tres. Ito po. Talaga sa clip. Ay. Ayan, sa drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pa sa mga tayo. Gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Grabe naman to. Layo ng... Ay, nako. Nakakainis. Layo na naman ang pick up natin. Gurami. Ay. Tapos pabalik na naman ng Pasig. Ay, Diyos ko. Kaya natin dun eh. Punta natin kanina, napakasikip ng kalsada. Pinapakasok pa sa napakasikip. Ano ba yan? Kahit siya yung babae. Opo, tapos may mga pagkakataon na sabi niya sa akin nung minsan, bakit niya Lord ayaw ko daw sa sabahan. Tapos may mga bagay sa sabi sa akin na ito bilang isang lalaki, siya babae, hindi ko siya talagang dahil na may gusto siya sa akin. Hindi ko sinasamantala yung gano'n. Oh, okay. Anong example na to, Kuya Eric? Huwag mo na sabihin Perso, pero hulaan ko lang. Sinasabi niya ba na Erickson? Kiss mo naman ako. Gumaganyan ba siya? Hindi naman po gano'n. Yung talagang lang, kung magiging kami, lahat ibibigay niya. Ay, okay. Wow, ate galing mag-market Pero totoo pala talaga yung sinasabi niya na kapag ang lalaki hindi ka gusto, kahit ibigay mo pa lahat ng bandila sa buong mundo, hindi ka pa din talaga iibigin. Hindi ba talaga, Kuya Erickson, totoo ba yun na hindi agad-agad na-develop ang lalaki? Na kapag hindi niyo gusto, mahirap mabago ang isip niyo? Nung minsan po, tinry ko, nag-try ako. Ka din. Try kami. Hindi kami dandali. Naging kami naman kami. Kaso kalahating araw lang. Ay, grabe. Palga. Paano naging kayo ng kalahating araw? Kwenta mo naman. Kasi po nung ngayon naman kasi talaga kung Grabe naman, paano naman magugawin yun ng kalahating araw, Kuya Erickson? Pero sige, ito na ako naman po, nung minsan, dinala niya ako sa isang lugar, sa lang po yun, parang pasya lang po siya. Okay. Hindi yun, dalawa lang kami. Sabi niya sa akin, kasi dalawa lang kami, pwedeng may magana po, Mga idetalye sabi niya. niya, Ano nangyari? sabi niya, ano plano mo kapag naging tayo? Sabi niya, magkatuluyan kami, sabi sa akin. Okay. Kaso wala po
wala akong maisip kasi sa pagkaramdam ko kasi talaga, wala po talaga ako nararamdaman para sa kanya. Nakakatawa yung sabi mo, sa pakiramdam ko kasi talaga, Coach B, wala akong pakiramdam sa kanya. Tapos nung ano po, kasi parang dumalaw lang po ako sa lola ko, sa kapitbahay, sa may pilar. Yung pag-uwi ko na doon sa bahay namin, ano lang po yun eh, kalahati na araw. Nung umuwi na ako na kinabukasan, eh hindi ko na po siya, nawala kami ng communication. Kalahating araw. Ano nangyari ba? Bakit biglang naging kayo ng kalahating araw? Bali, ano, Sinong umuo? Sinong nakipag-break? ano po yun eh, positive, wala namang kung naganap na break, parang kung saan talagang, ano lang, yung parang naging kami, tapos kinabukasan hindi na, parang wala po kami pag-uusap na nag-break kami. Okay. Grabe ang ano naman nun, no? Pwede pala yun. Yung naging kayo, tapos kinabukasan, eh, hindi naman kayong... Wala nang paramdam ganun sa Anong ginawa nyo? Ginawa nyong joke-joke ang pag-ibig, ah? Wala akong nararamdaman talaga sa kanya, no? wala po. Pero nung ano, Oh. sinabi ko naman po talaga sa kanya kasi nung minsan kasi, dinala niya ako sa may tindahan. Oh. Pinainom niya ako ng alak. Para umamin ka daw na wala kang nararamdaman sa kanya, joke. Opo, nagtatanong po, hindi naman ako basta-basta na nalalasing kasi nga, Okay. kahit na, ano naman yun, like po, Oh, sige. nabigla kasi ako nang pinainom niya ako. Doon Doon. pala, magtatapat po talaga siya sa akin ng araw na yan. Nakakatawa, no? Dapat siya yung uminom. Eh, ikaw yung pinainom niya kahit siya yung magtatapat. Para daw, kinabukasan, pag hindi naman kapareho na yung nararamdaman mo sa kanya, makakalimutan mo na sabihin niya, nakainom ka lang kagabi, kaya akala mo umamin ako, pero hindi talaga. Imahinasyon mo lang yun. Bakit? Pero nung pinainom niya ako, So, alam mo kung ano nangyari. Okay. Kuya Eric, huling tanong na dahil wala na tayong oras. Yung talaga ako. About the Global Angel platform represented for the first time at a UN-affiliated international event to its own dedicated pavilion, and we have all of you to thank you. We express our sincere gratitude to UN Habitat for allocating this pavilion to our platform and for the continuous support extended to us throughout this process. We also wish the Republic of Azerbaijan every success in hosting Global Earth Day and believe that the important global gathering will further strengthen international dialogue, cooperation, and sustainable urban development efforts worldwide. But our work is far from complete. To truly fulfill our mission, the Secretariat must reflect the diversity, reality, and priorities of every single region we represent. Our vision for the coming term is rooted in stronger regional presence and localized engagement. As your Secretary General, I will work together with 4 Deputy Secretary Generals representing the regions of Africa, Asia, Latin America, and Oceania Pacific. This is not merely an institutional arrangement, it's a commitment to a deeper cooperation, stronger regional ownership, and permanent engagement across all of our regions. Alongside strengthening our headquarters, which is based in Baku, we plan to organize major conferences, policy dialogues, regional forums, and capacity building initiatives directly with our respective regions through our Deputy Secretary Generals, as well as our partner organizations. Our goal is not only to participate in global conversations, but to create our own platforms, shape our own agendas. Today,
As I look across this room, I see the outcome of 12 months of hard work, determined advocacy, that the voice of the Global South resonates closely with initiatives led by us and for us. We also aim to establish strong mechanisms with exchange of knowledge, expertise, and successful practices across regions, enabling our member organizations to learn from one another and develop collaborative solutions to shared challenges. With regional representation embedded in the secretariat structure, local priorities and challenges, whether related to climate adaptation in Oceania, urban infrastructure in Asia, development financing in Africa, and social inclusion in Latin America, will have a direct channel to global agenda. Our aim is to make the agenda more accessible, more representative, and more present on the ground. Not only through engagement in speeches, but through direct engagement with communities and organizations across the region. This approach will also allow us to broaden our outreach, strengthen cross-regional cooperation, and distribute the responsibilities of the Secretariat to different regions. Today, we trust in us not based solely on future plans, but on the foundation that we have already built for the past year. Despite limited resources, the Global South Media Platform is already secured visibility across major international platforms. The United Nations Office for South-South Cooperation has acknowledged and supported our work. Most importantly, we have demonstrated that organizations representing different religions, cultures, and realities can unite around a common vision and shared purpose. We do not simply speak on behalf of the Global South. We are a part of it. We understand the realities of our regions because we experience them ourselves. We understand the urgency of this challenge because they directly affect our communities and our society. Together, we have built the foundation. Now, together, let us build the future. And thank you for your support, your partnership, and your vote. Let us show the world that when Global South speaks with one voice, acts together across every region, the world cannot ignore it. Thank you. Ang narinig niyo po ay si Mr. Fuad Karinci, ang bagong Secretary General ng Global South NGO Platform. Pagkatapos po ng kanyang eleksyon ay namili naman ng 5 Deputy Secretary General for the 5 regions ng Global South. At malugod po pong binabalita sa inyo na pagdating sa Pacific region, ang kaisa-isang kababaihan na na-elect ay walang iba kundi ang ating sariling si Ma'am Guidote at the newly elected Deputy Director General for the Pacific Global South NGO Platform. The whole world is discombobulated in grief, seeing in close-up the images of the tragic, senseless loss of lives and livelihood, destruction of homes, infrastructure, heritage sites, the dislocation of people, refugees from global warming, and raging wars in all continents. Our gathering, supported by the government here in Baku, as a General Assembly of the Global South Platform, hosted by Azerbaijan, manifests resilience and courage and commitment to confront the existential crisis aggravated now again with health epidemic resurgence and collapsing economy. It is not only challenging, but inevitably bringing in moments of despair. However, standing together, such as provided by this Global South NGO platform, organized by our dynamic DG Ramil Iskandari and his team, yes, we can collectively